Ang mga gawa ng mga apostol. Kabanata 20, Pagdakila sa krus. Ang kabanatang ito ay batay sa mga gawa kapitulo 15 versikulo 36 hanggang 41, at gawa kapitulo 16 versikulo 1 hanggang 6. Matapos gumugol ng ilang panahon sa ministeryo sa Antioquia, iminungkahi ni Pablo sa kanyang kamanggagawa na sila ay maglakbay sa isa pang paglalakbay bilang misyonero. Tayo na muli, ang sabi niya kay Bernabe, at dalawin ang ating mga kapatid sa bawat lungsod kung saan natin ipinang-aral ang salita ng Panginoon, at tingnan kung paano sila. Parehong may magiliw na paggalang sina Pablo at Bernabe sa mga kamakailan lamang ay tumanggap ng mensahe ng Ebanghelyo sa ilalim ng kanilang ministeryo, at hinangad nilang makita silang muli. Ang pagmamalasakit na ito ni Paul ay hindi kailanman nawala. Kahit na nasa malayong larangan ng misyon, malayo sa pinangyarihan ng kanyang mga naunang gawain, patuloy niyang dinadala sa kanyang puso ang pasanin ng paghimok sa mga convert na ito na manatiling tapat, nasakdal ang kabanalan sa pagkatakot sa Diyos. Ikalawang Korinto kapitulo 7 versikulo 1. Patuloy niyang sinikap na tulungan silang maging umaasa sa sarili, lumalagong mga Kristiyano, matatag sa pananampalataya, masigasig sa kasigasigan, at buong puso sa kanilang pagtatalaga sa Diyos at sa gawain ng pagsusulong ng kanyang kaharian. Handa si Bernabe na sumama kay Pablo, ngunit nais niyang isama si Marcos, na muling nagpasya na italaga ang kanyang sarili sa ministeryo. Dito ay tumutol si Paul. Siya ay, hindi mabuting isama, sa kanila. Ang isang taong sa kanilang unang paglalakbay bilang misyonero ay iniwan sila sa oras ng pangangailangan. Hindi niya hilig na ay dahilan ng kahinaan ni Mark sa pag-iwan sa trabaho para sa kaligtasan at kaginhawaan ng tahanan. Hinimok niya na ang isang may kaunting tibay ay hindi karapat-dapat para sa isang gawaing nangangailangan ng pasensya, pagtanggi sa sarili, kagitingan, debosyon, pananampalataya, at kahandaang magsakripisyo kung kinakailangan, maging ang buhay mismo. Napakatindi ng pagtatalo kaya't naghiwalay sina Pablo at Bernabe, sinundan ng huli ang kanyang mga paniniwala at isinama si Marcos. Kaya't isinama ni Bernabe si Marcos, at naglayag patungong Cyprus, at pinili ni Pablo si Silas, at umalis, na inirekomenda ng mga kapatid sa biyaya ng Diyos. Sa paglalakbay sa Syria at Cilicia, kung saan pinalakas nila ang iglesia, sina Pablo at Silas ay nakarating sa Derbe at Lystra sa lalawigan ng Lycaonia. Sa Lystra ibinato si Pablo, gayunpaman nakita natin siyang muli sa pinangyarihan ng kanyang dating panganib. Sabik siyang makita kung paanong ang mga tumanggap ng Ebanghelyo sa pamamagitan ng kanyang mga pagpapagal ay nagtitiis sa pagsubok ng pagsubok. Hindi siya nabigo, dahil nasumpungan niya na ang mga mananampalataya ng Lystrian ay nanatiling matatag sa harap ng marahas na pagsalansang. Dito ay muling nakilala ni Pablo si Timoteo, na nasaksihan ang kanyang mga pagdurusa sa pagtatapos ng kanyang unang pagbisita sa Lystra at sa kanyang isipan ng impresyon noon ay lumalim sa paglipas ng panahon hanggang sa siya ay kumbinsido na tungkulin niyang ibigay ang kanyang sarili ng lubusan sa gawain ng ministeryo. Ang kanyang puso ay kaugnay ng puso ni Pablo, at siya ay nagnanais na makibahagi sa mga gawain ng apostol sa pamamagitan ng pagtulong habang ang daan ay magbubukas. Si Silas, ang kasama ni Pablo sa paggawa, ay isang subok na manggagawa, na pinagkalooban ng espiritu ng propesya, ngunit ang gawaing dapat gawin ay napakalaki kung kaya't nangangailangan ng pagsasanay ng mas maraming manggagawa para sa aktibong paglilingkod. Sa Timoteo nakita ni Pablo ang isa na nagpahalaga sa kabanalan ng gawain ng isang ministro, na hindi nabigla sa pag-asam ng pagdurusa at pag-uusig, at kung sino ang handang turuan. Ngunit hindi pinangarap ng apostol na kunin ang responsibilidad na bigyan si Timoteo, isang hindi pa nasusubukang kabataan, ng pagsasanay sa ministeryo ng Ebanghelyo, nang hindi muna ganap na nasiyahan ang kanyang sarili tungkol sa kanyang pagkatao at sa kanyang nakaraang buhay. Ang ama ni Timoteo ay isang Griego at ang kanyang ina ay isang Hudyo. Mula sa pagkabata ay alam na niya ang kasulatan. Ang kabanalan na nakita niya sa kanyang buhay tahanan ay matino at matino. Ang pananampalataya ng kanyang ina at ng kanyang lola sa mga sagradong orakulo ay para sa kanya ay palaging paalala ng pagpapala sa paggawa ng kalooban ng Diyos. Ang salita ng Diyos ang naging tuntunin kung saan ginabayan ng dalawang makadiyos na babaeng ito si Timoteo.
Ang espiritual na kapangyarihan ng mga aral na natanggap niya mula sa kanila ay nagpapanatili sa kanya na dalisay sa pananalita at hindi nadungisan ng masasamang impluensya kung saan siya napapalibutan. Kaya ang kanyang mga tagapagturo sa tahanan ay nakipagtulungan sa Diyos sa paghahanda sa kanya upang pasanin ang mga pasanin. Nakita ni Pablo na si Timoteo ay tapat, matatag, at totoo, at pinili niya siya bilang isang kasama sa paggawa at paglalakbay. Yaong mga nagturo kay Timoteo nung bata pa siya ay ginantimpalaan ng makita ang anak ng kanilang pag-aalaga na nakaugnay sa malapit na pakikasama sa dakilang apostol. Si Timoteo ay isang kabataan lamang nang siya ay pinili ng Diyos na maging isang guro, ngunit ang kanyang mga simulain ay naitatag ng husto sa pamamagitan ng kanyang maagang edukasyon kung kaya't siya ay nababagay na humalili sa kanyang lugar bilang katulong ni Pablo. At kahit bata pa, ginampanan niya ang kanyang mga pananagutan ng may kamwang Kristiyano. Bilang pag-iingat, matalinong pinayuhan ni Pablo si Timoteo na magpatuli, hindi sa iniutos ng Diyos, kundi para alisin sa isipan ng mga Hudyo ang maaaring maging pagtutol sa ministeryo ni Timoteo. Sa kanyang gawain, si Pablo ay dapat maglakbay sa bawat lungsod, sa maraming lupain, at kadalasan ay magkakaroon siya ng pagkakataong ipangaral si Kristo sa mga sinagoga ng mga Hudyo, gayon din sa iba pang mga lugar ng pagtitipon. Kung malalaman na ang isa sa kanyang mga kasama sa paggawa ay hindi tuli, ang kanyang gawain ay maaaring lubhang mahadlangan ng pagtatangi at pagkapanatiko ng mga Hudyo. Saan man nakatagpo ang apostol ng determinadong pagsalansang at matinding pag-uusig, ninanais niyang magdala sa kanyang mga kapatid na Hudyo, gayon din sa mga Gentil, ng kaalaman sa Ebanghelyo, at sa makatuwid ay hinanggad niya, hanggat naaayon sa pananampalataya, na alisin ang bawat dahilan para sa pagsalungat. Bagamat inamin niya ito ng labis sa pagtatangi ng mga Hudyo, naniwala siya at itinuro ang pagtutuli o di pagtutuli na walang kabuluhan at ang Ebanghelyo ni Kristo ang lahat. Mahal ni Pablo si Timoteo, ang kanyang sariling anak sa pananampalataya. Unang Timoteo Kapitulo 1 Versikulo 2. Madalas na hinihila ng dakilang apostol ang nakababatang disipulo, tinanong siya tungkol sa kasaysayan ng kasulatan, at habang naglalakbay sila sa iba't ibang lugar, maingat niyang tinuruan siya kung paano gumawa ng matagumpay na gawain. Kapwa sina Pablo at Silas, sa lahat ng kanilang pakikasama kay Timoteo, ay nagsikap na palalimin ang impresyon na naisip na niya, tungkol sa sagrado, seryosong katangian ng gawain ng ministro ng Ebanghelyo. Sa kanyang gawain, si Timoteo ay patuloy na humingi ng payo at pagtuturo ni Pablo. Hindi siya gumalaw mula sa udyok, ngunit ginamit ang pagsasaalang-alang at mahinahon na pag-iisip, nagtatanong sa bawat hakbang, ito ba ang paraan ng Panginoon? Ang banal na espiritu ay natagpuan sa kanya ang isang maaaring hubugin at hubugin bilang isang templo para sa tahanan ng banal na presensya. Habang ang mga aral ng Biblia ay isinagawa sa pang-araw-araw na buhay, mayroon silang malalim at pangmatagalang impluensya sa pagkatao. Ang mga aral na ito ay natutunan at ginawa ni Timoteo. Siya ay walang espesyal na makikinang na mga talento, ngunit ang kanyang gawain ay mahalaga dahil ginamit niya ang kanyang bigay Diyos na mga kakayahan sa paglilingkod sa guro. Ang kanyang kaalaman sa eksperimental na kabanalan ay nagpaiba sa kanya sa ibang mga mananampalataya at nagbigay sa kanya ng impluensya. Yaong mga nagpapagal para sa mga kaluluwa ay dapat makamit ang isang mas malalim, mas buo, mas malinaw na kaalaman tungkol sa Diyos kaysa sa maaaring makamit sa pamamagitan ng ordinaryong pagsisikap. Dapat nilang itapon ang lahat ng kanilang lakas sa gawain ng guro. Sila ay nakikibahagi sa isang mataas at banal na tungkulin, at kung sila ay magdamaw ng mga kaluluwa para sa kanilang kopahan, dapat silang mahigpit na kumapit sa Diyos, araw-araw na tumatanggap ng biyaya at kapangyarihan mula sa pinagmumula ng lahat ng pagpapala. Sapagkat ang biyaya ng Diyos na nagdadala ng kaligtasan ay napakita sa lahat ng tao, na nagtuturo sa atin na itakwil ang kasamaan at makamundong pagnanasa, ay dapat tayong mamuhay ng matino, matuwid, at maka-Diyos, sa kasalukuyang mundo, na hinihintay ang mapalad na pag-asa, at ang maluwalhating pagpapakita ng dakilang Diyos at ng ating tagapagligtas na si Hesukristo, na ibinigay ang kanyang sarili para sa atin, upang tayo ay matubos niya sa lahat ng kasamaan, at dalisean para sa kanyang sarili ang isang natatanging bayan, na masigasig sa mabubuting gawa. Tito Kapitulo 2 Versikulo 11 hanggang 14.
Bago sumulong sa bagong teritoryo, binisita ni Pablo at ng kanyang mga kasama ang mga simbahan na naitatag sa Pisidia at sa mga rehiyon sa paligid. Sa kanilang paglakad sa mga lungsod, ibinigay nila sa kanila ang mga utos na kanilang tutuparan, na itinalaga ng mga apostol at ng matatanda na nasa Jerusalem. At gayon din ang mga iglesia ay natatag sa pananampalataya, at nadagdagan ng bilang araw-araw. Nadama ni Apostol Pablo ang isang malalim na pananagutan para sa mga nagbalik loob sa ilalim ng kanyang mga gawain. Higit sa lahat, hinangad niya na sila ay maging tapat, upang ako ay magalak sa araw ni Kristo. Sabi niya, na hindi ako tumakbo ng walang kabuluhan, ni nagtrabaho ng walang kabuluhan. Filipos Kapitulo 2 versikulo 16. Nang inig siya sa resulta ng kanyang ministeryo, nadama niya na maging ang sarili niyang kaligtasan ay maaaring malagay sa panganib kung mabibigo siya sa pagtupad sa kanyang tungkulin at mabibigo ang simbahan sa pakikipagtulungan sa kanya sa gawain ng pagliligtas ng mga kaluluwa. Alam niya na ang pangangaral lamang ay hindi sapat upang turuan ang mga mananampalataya na ipangaral ang salita ng buhay. Alam niya na taludtod sa taludtod, tuntunin sa tuntunin, kaunti dito at kaunti doon, dapat silang turuan na sumulong sa gawain ni Kristo. Ito ay isang universal na prinsipyo na kapag ang isang tao ay tumatangging gamitin ang kanyang bigay Diyos na mga kapangyarihan, ang mga kapangyarihang ito ay nabubulok at napapahamak. Ang katotohanang hindi isinasabuhay, na hindi ibinibigay, ay nawawala ang nagbibigay buhay na kapangyarihan, ang nakapagpapagaling na kabutihan. Kaya naman ang takot ng apostol na baka mabaigo siyang iharap ang bawat tao na sakdal kay Kristo. Ang pag-asa ni Pablo sa langit ay lumabo ng pag-isipan niya ang anumang kabiguan sa kanyang bahagi na magreresulta sa pagbibigay sa simbahan ng halma ng tao sa halip ng banal. Ang kanyang kaalaman, ang kanyang kagalingan sa pagsasalita, ang kanyang mga himala, ang kanyang pananaw sa walang hanggang mga tanawin kapag dinala sa ikatlong langit, lahat ay magiging walang pakinabang kung sa pamamagitan ng hindi katapatan sa kanyang gawain ang mga pinaghirapan niya ay mabibigo sa biyaya ng Diyos. Kaya, sa pamamagitan ng salita ng bibig at sa pamamagitan ng sulat, nakiusap siya sa mga tumanggap kay Kristo, na ituloy ang landas na magbibigay daan sa kanila na maging, walang kapintasan at walang kapintasan, ang mga anak ng Diyos, na walang pasaway, sa gitna ng isang baluktot at masasamang bansa, bilang mga ilaw sa mundo, na naghahayag ng salita ng buhay. Filipos Kapitulo 2 versikulo 15-16. Ang bawat tunay na ministro ay nakadarama ng isang mabigat na pananagutan para sa espiritual na pagsulong ng mga mananampalataya na ipinagkatiwala sa kanyang pangangalaga, isang pananabik na hangarin na sila ay maging mga manggagawang kasama ng Diyos. Napagtanto niya na sa tapat na pagsasagawa ng kanyang bigay Diyos na gawain ay nakasalalay sa malaking antas ang kagalingan ng simbahan. Time at walang kapaguran na hinahangad niyang bigyang inspirasyon ang mga mananampalataya na may hanggarang manalo ng mga kaluluwa para kay Kristo, na inaalala na ang bawat karagdagan sa simbahan ay dapat na isa pang ahensya para sa pagsasakatuparan ng plano ng pagtubos. Palibhasa'y dumalaw sa mga simbahan sa Pisidia at sa karatig na rehiyon, sina Pablo at Silas, kasama si Timoteo, ay nagpatuloy sa Phrygia at sa rehiyon ng Galacia, kung saan taglay ang makapangyarihang kapangyarihan ay ipinahayag nila ang masayang balita ng kaligtasan. Ang mga taga-Galacia ay sumuko sa pagsamba sa mga Diyos-Diyosan, ngunit, habang ang mga apostol ay nangaral sa kanila, sila ay nagalak sa mensahe na nangako ng kalayaan mula sa gulo ng kasalanan. Si Pablo at ang kanyang mga kamanggagawa ay nagpahayag ng doktrina ng katwiran sa pamamagitan ng pananampalataya sa nagbabayad salang sakripisyo ni Kristo. Iniharap nila si Kristo bilang isa na, sa pagkakita sa walang magawang kalagayan ng nahulog na lahi, ay dumating upang kabyusan ang mga lalaki at babae sa pamamagitan ng pamumuhay ng pagsunod sa batas ng Diyos at sa pagbabayad ng parusa ng pagsuway. At sa liwanag ng krus, marami na hindi pa nakakakilala sa tunay na Diyos, ang nagsimulang maunawaan ang kadakilaan ng pag-ibig ng Ama. Kaya itinuro sa mga taga-Galacia ang mga pangunahing katotohanan tungkol sa Diyos na Ama, at ating Panginoong Hesukristo, na ibinigay ang kanyang sarili para sa ating mga kasalanan, upang mailigtas niya tayo mula sa kasalukuyang masamang mundong ito, ayon sa kalooban ng Diyos at ating Ama. Sa pamamagitan ng pakikinig sa pananampalataya, natanggap nila ang Espiritu ng Diyos at naging mga anak ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo. Galacia Kapitulo 1 versikulo 3.
4, Galatia Kapitulo 3 versikulo 2, 26. Ang paraan ng pamumuhay ni Pablo habang nasa mga taga-Galacia ay gayon na lamang ang nasabi niya pagkatapos, isinasamo ko sa iyo, maging gaya ako. Galatia Kapitulo 4 versikulo 12. Ang kanyang mga labi ay dinampi ng isang buhay na uling mula sa altar, at siya ay nagawang makabangon sa mga karamdaman ng katawan at maiharap si Jesus bilang ang tanging pag-asa ng makasalanan. Alam ng mga nakarinig sa kanya na siya ay kasama ni Jesus. Binigyan ng kapangyarihan mula sa kaitaasan, nagawa niyang ihambing ang mga espiritual na bagay sa espiritual at ibagsak ang mga muog ni Satanas. Ang mga puso ay nadurog sa pamamagitan ng kanyang pagtatanghal ng pag-ibig ng Diyos, na inihayag sa paghahain ng kanyang bagtong na anak, at marami ang naakay na magtanong, ano ang dapat kong gawin upang maligtas? Ang pamamaraang ito ng paglalahad ng Ebanghelyo ay naging katangian ng mga gawain ng apostol sa kabuuan ng kanyang ministeryo sa mga hentil. Lagi niyang iniingatan sa harap nila ang krus ng Kalbaryo. Hindi namin ipinangangaral ang aming sarili, ipinahayag niya sa mga huling taon ng kanyang karanasan, kundi si Kristo Jesus na Panginoon, at kami ay inyong mga lingkod alang-alang kay Jesus. Sapagkat ang Diyos, na nag-utos sa liwanag na sumikat mula sa kadiliman, ay nagningning sa aming mga puso, upang magbigay ng liwanag ng pagkakilala sa kaluwalhatian ng Diyos sa mukha ni Hesukristo. Ikalawang Korinto Kapitulo 4 versikulo 5, 6. Ang mga itinalagang mensahero na sa mga unang araw ng Kristyanismo ay nagdala sa isang napapahamak na mundo ng masayang balita ng kaligtasan, ay hindi pinahintulutan ang pag-iisip ng pagtataas ng sarili na sirain ang kanilang pagtatanghal kay Kristo at kanya na ipinako sa krus. Hindi nila hinanggad ang awtoridad o ang pagiging mataas. Itinago ang sarili sa tagapagligtas, itinaas nila ang dakilang plano ng kaligtasan, at ang buhay ni Kristo, ang may akda at tagapagtapos ng planong ito. Si Kristo, na siya ring kahapon, ngayon, at magpakailanman, ang pasanin ng kanilang pagtuturo. Kung ang mga nagtuturo ngayon ng salita ng Diyos, ay itataas ang krus ni Kristo ng mas mataas at mas mataas pa, ang kanilang ministeryo ay magiging mas matagumpay. Kung ang mga makasalanan ay maakay na magbigay ng isang mataimtim na pagtingin sa krus, kung sila ay makakamit ng buong pananaw sa ipinako sa krus na tagapagligtas, matatanto nila ang lalim ng habag ng Diyos at ang pagiging makasalanan ng kasalanan. Ang kamatayan ni Kristo ay nagpapatunay ng dakilang pag-ibig ng Diyos sa tao. Ito ang ating pangako ng kaligtasan. Ang pag-alis ng krus mula sa Kristiyano ay katulad ng pagtanggal ng araw sa langit. Inilalapit tayo ng krus sa Diyos, pinagkasundo tayo sa Kanya. Taglay ang nauupos na habag ng pag-ibig ng isang ama, tinitingnan ni Jehovah ang pagdurusa na tiniis ng kanyang anak upang iligtas ang lahi mula sa walang hanggang kamatayan, at tinanggap tayo sa minamahal. Kung wala ang krus, ang tao ay hindi magkakaroon ng pagkakaisa sa Ama. Dito nakasalalay ang bawat pag-asa natin. Mula rito ay nagniningning ang liwanag ng pag-ibig ng tagapagligtas, at kapag nasa paanan ng krus ang makasalanan ay tumungala sa isa na namatay upang iligtas siya, maaari siyang magalak ng may lubos na kagalakan, sapagkat ang kanyang mga kasalanan ay pinatawad na. Nakaluhod sa pananampalataya sa krus, naabot niya ang pinakamataas na lugar na maaaring marating ng tao. Sa pamamagitan ng krus nalaman natin na ang Ama sa langit ay nagmamahal sa atin ng may pagmamahal na walang hanggan. Maaari ba tayong magtaka na sinabi ni Pablo, huwag nawa ang Diyos na ako ay magmapuri, maliban sa krus ng ating Panginoong Jesu Kristo. Galatia Kapitulo 6 versikulo 14. Pribilehiyo din natin na lumuwalhati sa krus, pribilehiyo nating ibigay ang ating sarili ng buo sa Kanya na nagbigay ng Kanyang sarili para sa atin. Pagkatapos, sa liwanag na dumadaloy mula sa Kalbaryo na sumisikat sa ating mga mukha, maaari tayong humayo upang ihayag ang liwanag na ito sa mga nasa kadiliman. Dito nagtatapos ang Kabanata 20. Para updated ka sa susunod na kabanata, ay huwag kalimutang mag-subscribe, mag-follow at mag-share sa ating channel Renilab TV. Maraming salamat po.